Noong isang umaga habang nagkakape si Mang Tonyo at hinihintay ang text ng bangko na pumasok na ang pensyon niya, may dumaan sa feed niya na video kumpirmado. Si 3,000 dagdag sa Rararo pensyon simula February 2026. Napaupo siya ng diretsyo para sa isang taong umaasa sa buwan ng pensyon para sa gamot, kuryente at bigas. Ang 3,000 parang ulan sa tagtuyot. Tinawag niya agad si Mrs. tapos tinawagan ng anak tapos pinasa sa kapatid. Sa loob ng ilang minuto parang kumalat ang apoy. May dagdag daw at automatic daw at February daw darating. Pero habang tumatagal ang araw, may isang mas tahimik na totoo na hindi sumasabay sa viral na balita. May pension increase pero hindi ito laging 3,000. Hindi ito flat para sa lahat at higit sa lahat. Hindi ito simpleng hintay lang. Sa Pilipinas, maraming senior at pamilya ang nasanay sa mga breaking update na mabilis kumalat pero mabagal mablinaw. Kaya kung pensioner ka o may magulang kang pensioner, ang pinakaunang dapat hawakan ay hindi excitement kundi facts. Ayon sa opisyal na pahayag ng IAYA at sa press statement nila tungkol sa Pension Reform Program, ang pension increase ay nakaayos sa 3 tranches na tuwing September, unang tranche noong September 2025, pangalawa sa September 2026 at pangatlo sa September 2027. Hindi ito isang beses na bigla ang dagdag. Plano ito na multi-year at may malinaw na schedule. Dito palang marami nang nalilito. Kasi kapag narinig mo ang February 2026, iniisip mo na sa susunod na payout may dagdag na. Pero kung susundin ang dokumento at paliwanag ng SS, ang pattern ay September. Tuwing September, ipinapatupad ang tranche at may cutoff kung sino ang kabilang. Ibig sabihin, hindi sapat na pensioner ka noon or matagal na. Mahalaga rin kung active at eligible ka sa cutoff date ng taon na yon. Kaya may mga pagkakataong may pensioner na akala niya automatic pero biglang na-delay o hindi agad nakasama hindi dahil pinagkaitan kundi dahil may requirement na hindi natamaan o may record issue na kailangan ayusin. Ngayon, ano ang pinakamalaking dahilan bakit kumalat ang 30,000? Kasi madaling tandaan ang isang solid na numero, mas madaling i-share kaysa percentage at mas nakakakiliti sa emosyon kaysa depende sa pension amount mo. Pero ang mismong structure ng increase ay percentage-based. Para sa retirement at disability pensioners, 0% bawat tranche. Para sa death o survivor pensioners, 5% bawat tranche. Ibig sabihin, ang halaga ng dagdag ay nakadepende sa kasalukuyan mong monthly pension. Kung maliit ang base pension mo, maliit ang 0% o 5% nito. Kung mataas ang base pension mo, mas malaki rin ang dagdag. Halimbawa, kung si Mang Tono ay tumatanggap ng 8,000 buwan-buwan, ang 0% ay 800. Kapag transyo ulit, 0% na naman pero base na sa updated amount. Kaya nagiging cumulative ang pagtaas, paakyat ng paakyat pero hindi biglang talon na pare-pareho para sa lahat. Kung may ibang pensioner na tumatanggap ng 30,000, ang 0% ay 3,000. Doon mismo nagmumukhang totoo ang 3,000 pero totoo lamang ito para sa may gan kataas na base pension. Kaya ang tanong hindi may 3,000 ba kundi magkano ang pension mo ngayon at anong type ng pension ang natatanggap mo. Mas nagiging malinaw ito kapag survivor pensioner ang usapan. Si Aling Nena, halimbawa tumatanggap ng survivor pension dahil namatay ang asawa. Kung 6,000 ang pensyon niya at 5% ang increase, ang dagdag ay 300. Hindi ito maliit para sa isang taong nagtitipid sa lahat ng bagay pero malayo ito sa viral na 3,000. Kaya kung may nag-aalok sa kanya sa chat, "Ma'am, i-process po natin ang 3,000 nyo. Send nyo lang ang details." Madaling matukso ang isang senior na post at pagod na sa pila. Kaya napakahalaga ng malinaw na paliwanag bago pa man pumasok ang scammer sa eksena. Kung susundan natin ang opisyal na paliwanag sa mga ulat at dokumento, ang increase ay para sa lahat ng types of pensioners na covered pero may qualification na practical at hindi pwedeng balwalain. Sa press statement, nakasaad na ang bawat tranche ay para sa pensioners as of a cut-off date. Sa mga ulat, binigyang linaw na para maging qualified sa yearly increase, kailangang active pensioner ka sa itinakdang cut-off. Halimbawa, para sa tranche na ipatutupad sa September 2026, kailangan active ka as of August 31, 2026.
Kapag may suspension or issue sa eligibility mo sa panahon ng cutoff, doon nagkakaroon ng problema. Dito nagsisimulang maging real life ang story kasi hindi naman lahat ng pensioner pare-pareho ang sitwasyon. May mga pensioner na maayos ang bank account, updated ang records at tuloy-tuloy ang disbursement. Pero may iba na biglang nagpalit ng yield, lumipat ng bahay, nagbago ang contact number o bansa. May iba ring tumatanda na at hirap na. Mablakad kaya hindi nakakapunta sa branch kapag may kailangan i-confirm. At kapag ang record mo ay may kailangan pala na i-verify at hindi mo naasikaso, pwedeng masuspende ang pensyon hanggang makapag-comply ka. Kaya kapag may tranche increase na darating at ang pensyon mo ay suspended, hindi mo ito mararamdaman sa tamang oras. Hindi dahil wala kang karapatan kundi dahil hindi pa active for payment ang status mo. Isa sa mga pinaka-importanteng requirement na madalas hindi naintindihan ay ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Sa simpleng salita, ito ang yearly reporting o confirmation para masigurong tuloy-tuloy at tama ang pagbabayad ng pensyon at eligible pa rin ang pensioner sa benefit. Sabi mismo ng SHS, ang ACOP ay para masigurong continuous ang payment subject sa continuing eligibility. Kapag hindi nakakomply ang pensioner, kung required siyang mag-comply, pwedeng masuspende ang pensyon hanggang maayos ang compliance. Kaya kung gusto mong siguradong walang putol ang pensyon mo at hindi ka mahuhuli sa mga adjustments tulad ng tranche increase, mahalagang alamin kung ikaw ay sakop ng ACE of requirement at kung paano ang tamang compliance. Ngayon, balik tayo kay Mang Tonyo. Kinabukasan, dumaan siya sa kapitbahay niyang si Aling Lita na mas masipag magbasa ng official posts. Sabi ni Aling Lita, "Tay, huwag kang papaniwala agad sa February at 3,000. Ang official na sinabi, September ang tranche tapos percent ang increase." Napakamot si Mang Tonyo. Bakit ang? Daming nagsasabing February, tanong niya. Ngumiti si Aling Lita na parang sanay na sa ganitong tanong kasi mas madali yung catchy. Pero kung gusto mong sigurado, doon tayo sa schedule na inilabas mismo at sa mga ulat na naglilink sa official statement. At dito kumapasok ang mas importanteng usapan, hindi lang schedule at amount kundi kung paano mo poprotektahan ang sarili mo laban sa maling impormasyon. Kasi sa panahon na yon, ang pension increase ay hindi lang tungkol sa pera kundi tungkol sa peace of mind. Kapag akala mo may dagdag sa February, baka magplano ka ng gastusin, umutang o ang magbibigay sa apo. Tapos pagdating ng February, wala. Hindi dahil nanloko ang ihaya, kundi dahil maling impormasyon ang pinaniwalaan mo. Kaya ang goal ng bawat pensioner ngayon ay hindi mauna sa chismis, kundi mauna sa tamang update. May isa pang dahilan kung bakit naging mahalaga ang reform program. Tumataas ang presyo ng bilihin, gamot at basic necessities. Kaya kahit maliit ang increase, ramdam ito sa bahay. Pero kung ang expectation mo ay sobrang taas, nagiging sakit sa ulo ang reality. Kaya ang pinakamagandang gawin ay simple pero makapangyarihan. I-compute mo ang inaasahang dagdag base sa pensyon mo ngayon. Kung retirement disability ka, i-multiply mo ang pensyon mo sa 0% para tansa. Kung survivor ka, 5%. Tandaan lang na kapag tranche-based at cumulative, ang susunod na percent ay basiin na sa bagong amount kaya paakyat ng paakyat. Hindi man ito kasing bilis ng gusto ng marami pero structured at predictable at mas madaling planuhin ang budget. Siyempre may magtatanong paano naman ang contributions, tataas ba? Para sa pensioners hindi na kayo nagbabayad ng contributions. Pero para sa active members at employers may mga nakatakdang pagbabago sa contribution rate sa mga nakaraang taon. Ayon sa REA, ang 1% contribution rate hike na nagdala sa total contribution rate sa 15% ay ipinatupad simula January 2025. Alinsunod sa Republic Act No. 1100 at 79. Kaya kung naririnig mo ang 14% to 15%, mahalagang tama ang year. January 2025 nagsimula ang 15% rate at iyon ang ipinahayag ng SIA at iniulat din sa media. Pero sa punto ng isang pensioner, mas pressing ang tanong na paano ko masisiguro na kasama ako at hindi madidelay. At dito napakasimple ng sagot pero hindi laging ginagawa. Siguraduhin mong active ang pension mo at malinis ang records mo bago ang cutoff. Maraming pensioner ang naghihintay lang ng anunsyo pero ang mas praktikal ay gawin ang 3 bagay. Una, check kung tuloy-tuloy ang pension mo at walang notice ng suspension.
Pangalawa, siguraduhin tama ang bank details at contact details mo. Pangatlo, alamin kung kailangan mong mag-comply sa AKOP at gawin ito sa tamang panahon. Kapag malinaw ang tatlong ito, mas mataas ang chance na pagdating ng September tranche, mararamdaman mo agad ang updated amount sa regular mong payout. Sa isang barangay sa Cavite, may kwento si Joy tungkol sa lola niya. Nasanay na raw ang lola niya na sa apoy ipinapabasa ang mga balita kasi mahina na ang mata. Isang araw, may nag-message sa lola, "Congrats po, qualified kayo sa 3,000 increase. Kailangan lang po namin i-verify ang account." Mabuti na lang at nakita ni Joy. Sa unang tingin, mukhang professional pa, may logo, may formal na salita. Pero ang hinihingi, letter number, birthday at bank details. Dito pumapasok ang dapat tandaan ng lahat. Kapag may nag-aalok ng processing, kapalit ng personal info, mag-ingat. Ang tamang proseso ay dumadaan sa official channels, hindi sa random chat. Ang pension increase na tranche-based ay ipatutupad ayon sa schedule at qualification. Hindi mo kailangang magbayad o magbigay ng sensitive bank details sa hindi mo kilala para ma-release. Kaya sa halip na maghabol sa viral posts, mas mabuting maging isang pensioner na may sistema. Kapag narinig mo ang September 2026, huwag mo itong isipin na malayo pa at wala ka nang gagawin. Isipin mo ito bilang deadline na papalapit bago matapos ang August, siguraduhing maayos ka. Kasi ayon sa paliwanag sa mga ulat, ang pagiging active as of August 31 ang isa sa basehan ng qualification para sa tranche ng September. At sa tunay na buhay, ang isang simpleng hindi napansing suspension notice or isang lumang bank account na sarado na pala pwedeng magresulta sa delay na magpapahaba ng paghihintay mo. May mga nagsasabi rin bakit hindi na lang gawing flat amount para pantay. Natural ang tanong na yan lalo na kapag hirap ang budget. Pero sa pension system ang benefit ay historically nakalink sa contributions at salary credits noong working years. Kaya ang percentage-based increase ay mas consistent sa prinsipyo na kung mas mataas ang base pension mo, mas mataas din ang nominal increase mo. Hindi man ito perpektong sagot sa lahat ng pangangailangan pero ito ang disenyo ng programang inilabas. Isa 0% para sa retirement disability at 5% para sa survivor applied bawat September tranche across the 3-year period. At kung isipin mo may magandang side ang structured increase, mas naiiwasan ang panic at biglaang spending na maaaring maglagay sa pondo sa alanganin. Sa mga ulat, binanggit din na ang programang ito ay para sa milyon-milyong pensioners at may malaking economic injection across 2,025 tandang bawas 2,027. Kaya kailangan itong planuhin ng maayos. Hindi ito simpleng dagdag bukas kundi isang multi-year commitment na kailangang kayanin ng pondo. Ngayon, kung ikaw ay pensioner na nasa abroad o may magulang na nasa ibang bansa, may dagdag na layer ng responsibility, siguraduhing updated ang contact at compliance requirements. Maraming overseas pensioners ang nadidelay hindi dahil hindi sila eligible kundi dahil nahihirapang mag-submit ng requirements or mag-confirm kapag kailangan. Kaya mahalaga ang early preparation. Sa usapan ng pamilya, mas mabuting gawin ang mga verification steps habang maaga kaysa sa panahon na kailangan na at saka pa ang magkukumahog. Sa dulo ng araw, ang pinakakawa ay hindi ang pensioner na maliit ang increase kundi ang pensioner na na-scam, na-derail ang records o nagplano ng gastusin batay sa maling balita. Kaya kung may isang mensahe lang na dapat tumatak, ito yon. May pension increase. Pero ang tunay na laban ay ang pagiging informed at compliant. September 2026. Ang susunod na tranche. Ayon sa official schedule, percent-based ang dagdag at ang qualification ay nakatali sa pagiging active at maayos ang status at records bago ang cutoff. Kung babalikan natin si Mang Tono, matapos niyang marinig ang paliwanag ni Aling Lita, hindi na siya nag-share ng viral post sa halip, sinulat niya sa maliit na papel September nili status bago mag-August end. Pinakiusapan niya ang anak na tulungan siyang i-double check ang bank account details at kung may kailangan siyang i-confirm. At imbes na umasa sa 3,000, tinantya niya ang isa 0% ng pensyon niya para alam niya ang realistic na dagdag. Nang dumating ang susunod na buwan, mas kalmado siya. Hindi dahil mas malaki ang pera kundi dahil mas malaki ang kontrol niya sa impormasyon.
Kaya kung nakikinig ka ngayon, isipin mo ang video na kumalat na February 3,000 bilang warning sign, hindi para matakot ka kundi para mas maging matalino ka. Ang tunay na increase na gusto natin ay hindi lang dagdag sa pensyon, kundi dagdag sa kaalaman, dagdag sa pag-ingat, at dagdag sa disiplina sa records. Kapag maayos ang status mo, kapag updated ang details mo, at kapag sa official channels ka lang kumukuha ng impormasyon, mas malaki ang chance na pagdating ng September tranche, mararamdaman mo agad ang bagong amount ng walang drama, walang delay at walang scam na sumisingit. At kung may isang huling bagay na dapat mong tandaan, ito yon. Huwag mong hayaan na ang takot o excitement ang magdesisyon para sa'yo. Ang pensyon ay pinaghirapan mo at karapatan mo itong matanggap ng tama at buo. Kaya ang pinakaresponsableng hakbang ngayon ay simple. Linawin ang schedule. Intindihin ang percentage. Alamin ang cutoff. Siguraduhing active ang pensyon at sundin ang o anumang verification kung applicable sa iyo. Sa ganitong paraan, kapag dumating ang panahon ng tranche, hindi ka na maangapa, handa ka na. Alam mo na ang aasahan mo at kampante ka na hindi ka maiiwan. Yan.